Okay, sir, kasi nagtatanong nga yung mga viewers natin ng Rated J na bakit daw po wala ng Sunday na activity. So, ang sinasabi nila, baka pwede pong gawin na lang na instead of, let's say, extended Fridays, gawin na lang sana na magpapalit na lang instead of Monday, for example, or Friday, eh, papasok na lang daw po kayo ng Sunday. So, ano po yung rationale behind that? Well, unang-una, pag Sunday, nagko-conflict yung Sunday consular service with the OWA or DMW or the MW and even our own embassy projects sa labas. Marami pong pagkakataon na nahahati kami. Siyempre, hindi na maaari yun. No? Yun po talaga primary reason. Second, kabibigay lang po ng na magtipid daw kami ng kuryente. So, kasi let's face it, kailangan din po naman dahil nga po siyempre hindi natin alam po, hindi naman tayo wala naman tayo kinalaman doon sa gera, pero yung gera po may kinalaman sa atin dahil magkano ba dollar US dollar ngayon? 60.10 kahapon yung nag-close umabot. So that would also have an effect doon sa budget po natin. Kasi our budget is denominated in Philippine pesos. Yun po naman na pinapasa ng ating Kongreso. Kaya po pagka tumaas ang dollar, siyempre mas bumababa po ang halaga ay mabibili noon. Okay? Pangatlo po, katulad po na nasabi ko kanina, inanalyze namin kung ilang beses kayo dapat pumunta rito bawat isang Pilipino. Yung pong pinakamaliit ngayon ay every 2 years naman ang kailangan pumunta rito. Mapermanent nawala ang passport. Kaya hindi nyo naman siguro iwawala yung passport ng napaka-limit. Siyempre. Yung passport po every 10 years, ang pinakamabilis nga po sa pinakamalimit po rito ay yung OWA membership na ginagawa na po ng paraan ng OWA para hindi na nga masyadong magkaroon ng anong tawag dito ng babalik-balik dito sa embassy. Kaya po pagka hindi po pabalik-balik dito sa embassy, hindi naman po kailangan na ng Sunday, hindi naman po kailangan, kahit po siguro Monday to Friday, bihira po kayo pumunta dito. Ngayon, napansin din po namin na doon po sa batay po sa ating karanasan doon sa Somerset, ang mga pumupunta po ng weekend, hindi din naman po yung mga ating mga kababayang household workers. Siyempre po yung household, hindi naman po iba, siyempre sabi sa akin, siyempre po sir, yung day off ko, anong gamitin ko pa pupunta dyan, siyempre nga naman tama. Samantalang pumapahid daw naman yung ibang yung ibang employers, mas karamihan na pumapahid na lumabas din naman sila Monday to Friday. Karamihan nga po sa kanila sa mga employers. Ngayon, base sa magkailang percent lang, may binigay sa akin, nakalimutan kong dalhin. Pero makababa kong porsyento yung mga gano'n. Ang marami po talaga na pumupunta noon sa Somerset na hindi din naman napupuno ay yung pong yung mga agents. Pag agents po naman, pwede naman sila pumunta rito ng weekday. Hindi naman po sila total binabayaran din naman yung servisyo nila ng mga tao. So yun po, hindi naman ang pagpunta po rito ay hindi naman din kailangan napakalimit. Hindi din naman, minsan sa 2 taon po sa ngayon ang pinakamalimit na nakikita namin na pagpunta rito, yun nga po pagbabayad lang ng OWA. Pero ginagawa na po ng paraan ng OWA para hindi na po babalik dito ng malimit. Yung pong OEC, online naman yan, meron pa isang version ng OEC, nakalimutan ko. Sinong nasan si mo dito? W-Pass. So yan, meron online din yun. Ngayon, ang requirement doon, kaya napipilitan pumunta rito ay ang contract verification. Which is, minsan lang yun, at kung pareho-pareho ng employer, according to LAPAT, nasa ba si Agnes? Yung pareho-pareho niyo. Tama ba yun? Pagka hindi naman kayo magpapalit ng employer, hindi na kailangan ng contract verification sa susunod. Therefore, yung susunod na step doon, online na yung OEC. So, ilang beses kayo pupunta rito sa embassy, hindi na po napakalimit bawat isa. Anong figures mo? Figures ng FDWs, kung if I may share, sir. Noong 2023, ayon sa aming tala,
out of 617 served for our Sunday services, 71 were FDWs or 11.51%. Noong 2024, 7.54%. And last year na po, 11.73% ang FDW. So maliit na po talaga ng porsyento. Yun ang sagot ko, June. Nakuha ko naman.